Okay, so ang dami pa ring nagtatanong kung paano mag-apply sa Poly English. Okay, gagawa ako ng isang video lang. Andito yung sagot sa mga tanong nyo. Okay? Sana naman wala nang magko-comment ng how, interested, how to apply, qualifications, I'm interested, ganyan. Ulit-ulit. Okay, so how to apply? Para makapag-apply kayo, ilalagay ko yung link dyan. Click nyo lang yan and then mag-fill up kayo ng application dyan sa website ng Poly English. Meron dyan 5 steps. So, sundan nyo lang yung 5 steps dyan. Huwag nyo na akong tanungin kapag tatapos nyo yung bawat step na teach, ano ng next step? Kasi nakalagay na dyan kung ano yung steps na gagawin nyo. And antayin nyo lang yung email ni Poly English kasi bawat matapos nyo yung steps, nag-email sila kung ano na yung next nyong gagawin. Okay? Now, qualifications and requirements. Dapat college graduate. Graduate of any course, pwede, as long as graduate ng college. Merong diploma or TOR. Kailangan talaga may diploma or TOR kasi mag-a-upload kayo doon sa application. With ESL teaching experience, kahit 3 months lang yan yung experience nyo and above, carry. Tapos, dapat may teaching certificates din, like yung mga TEFL or TESOL. So, merong free na TEFL doon sa teacher record. Okay, ilalagay ko na rin yung link dito sa baba ng kung saan kayo pwede mag-avail nung TEFL certificate for free. So, walang actual interview kay Poly English. Okay, walang staff na magi-interview sa inyo. Wala kayong mamimit na staff ng Poly English. Kailangan nyo lang mapasa to. So, device test. Yung device test, iti-test nila, magra-run ng device test sa computer nyo or sa laptop at kailangan mapasa nyo yun. Kailangan mapasa nyo yung hinihingi nilang requirement sa specs ng computer. Intel Core i5, 8 Gen or above or above. So, kapag hindi nakapasa sa device test, wala tayong magagawa doon. Kasi, ibig sabihin, hindi kaya nung Poly English software na i-download sa computer nyo yung software nila. Si Poly English kasi, meron silang sariling software. So, doon kayo magtuturo, doon kayo magkaklase, andun yung calendar, andun yung books, ganyan. So, kaya siguro, kailangan nila ng medyo mataas na specs. Okay, ngayon, kapag hindi kayo nakapasa, pwede kayong mag-try ulit ng device test. Mag-change lang kayo, gawa na lang kayo ng bagong email, tapos gumamit kayo ng ibang computer, ibang laptop. Manghiram kayo, ganyan. Pero syempre, yung gagamitin nyo or yung hihiramin nyo is yung mas mataas na specs na dapat. And then, meron din pronunciation test. Sa pronunciation test, 3 beses lang pwedeng mag-take doon. Okay? So, dapat bago kayo mag-click ng record button, ay sure na kayo na kayang-kaya nyo nang basahin yung pronunciation test. So, sa pronunciation test, may babasahin kayo parang isang paragraph doon. Ang tip ko lang doon is, wag masyadong mabilis magbasa. Medyo yung tono ng pagbabasa, wag yung halatang nagbabasa. Okay, tapos yung yung mga TH na pronunciation, yung the, mga ganyan. Tapos yung PH sa Philippines, ganon. Tapos, ano pa ba? Yung mga, may ED sa dulo. Okay, yung mga ganon. Tapos may demo lesson. Sa demo lesson, pwedeng may 2 option kayong pwedeng gawin. Kung meron kayong mga recorded na klase ninyo, ng mga private students nyo, or sa other company nyo, pwede din. Takpan nyo na lang yung picture ng bata. Pwede nyo i-upload yun. Okay? So, yun yung una. Ako, ganun yung ginawa ko. Meron kasi akong private class. So, yung video nung klase namin, nung private student ko, yun yung in-upload ko doon. Tapos, yung second option is yung demo. So, I mean, i-demo mo talaga yung merong demo lesson si Poly English. So, sa demo lesson, kapag gagamitin nyo yung lesson ni Poly English, kailangan meron kayong plain white background. Siguro lagyan nyo ng mga medyo pictures, ng mga fun pictures, colorful pictures. Kailangan may Poly English logo. Pwede yung Poly English logo ay i-edit nyo na lang. Kasi yung sa akin ginawa ko, in-edit ko lang eh. Parang naglagay lang ako ng Poly English na logo sa gilid. Ganyan. So, ganon. Speak slowly sa demo. Magpe-pretend lang kayo na meron kayong kausap na bata. Pero actually, wala talaga kayong kausap na totoong tao doon. Tapos, kapag hindi kayo makapag-record sa website, i-download nyo yung PPT lesson ni
ni Poly English. Tapos, pwede kayong mag-record sa Classy or Zoom. I-share screen nyo na lang yung lesson. Tapos, ayun, magpe-pretend kayo na may estudyante. Make sure na yung recording nyo ay 25 minutes and above. Above? Bakit na pa ulit-ulit sa above? 25 minutes and above. Hindi pwedeng below 25 minutes yung i-upload nyo. Then, after nun, i-upload nyo lang dun sa website, dun sa may application. Tapos, antayin nyo na lang yung email ni Poly English kung ano yung result ng inyong demo. So, medyo matagal na ngayon ang waiting time sa pag-evaluate ng application sa sobrang dami ng applicants. So, please be patient. Huwag nyo na akong i-PM ng i-PM na, Tish, bakit ang tagal? 2 days na. Yung iba nga inabot na ng 2 weeks. Then, next, merong self-training. Self-training ay recorded din. Sa self-training, bawal mag-background ng yung green screen. Kailangan yung original na background nyo. Tapos, sa self-training, meron akong ginawang sample sa YouTube. Ilalagay ko na lang yung link para hindi ko na i-explain dito. Panoorin nyo na lang yung sa YouTube, yung self-training. And then, yung pinaka-last step ng application is yung document check. I-check nila yung mga in-upload nyong documents, which is yung diploma, certificates, and NBI. So, kailangan ba talaga yon? Yes, kailangan nyo talagang i-upload yung mga yon. Okay, may pahabol tayong question. May required ba na minimum and maximum hours of work? Wala po. So, kung gusto mong mag-work ng every weekend lang, Saturday, Sunday lang, pwede. Kung gusto mong mag-work ng every evening lang, pwede. Every morning lang, pwede. Gusto mo Monday to Friday ng 2 hours lang, pwede. Kahit umaga lang, hapon lang, gabi, or whole day, 24 hours, gusto mo, pwede kung kaya mo. Sa rate naman, at saka kung paano plot ng schedule, nagawan ko na ng video yun, nasa YouTube ko lang din, panoorin nyo na lang para di tayo ulit-ulit, ha? So far, yun lang. Pag may mga questions pa kayo na hindi ko nasagot, sana yung question nyo hindi ko pa nasasagot. Yung bagong tanong naman, wag tayo ulit-ulit. At isa pa pala pahabol, yung meron dun sa application ata na kailangan nyo hinihingian kayo ng Skype ID. Since wala naman ng Skype, okay lang, maglagay na lang kayo ng email. So, yun lang muna for today. Don't forget to follow and subscribe. I'll see you next time.